Magandang araw, sa mga masusugid kong tagapakinig. Ito pong muli ang inyong tagapagsalaysay, Ate Isay. Samahan niyo po akong tunghayan, ang kwento ng buhay ng isa na naman nating letter sender. Na itatago natin sa pangalang Jasmine. Inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag-share, at mag-subscribe na rin, para lagi kayong updated sa mga kwento ng aking channel. Dear Ate Isay, magandang araw po sa inyo, at lalo na rin po, sa inyong tagapakinig, sumulat po ako sa inyo, dahil, isa po ako sa inyo ng masugid na taga-subaybay, gusto kong ibahagi, ang kwento ng aking buhay, at pag-ibig, alam ko PO nakakapulutan ng aral. Ako po ay may long-time boyfriend, na itago na lang po natin sa pangalang Gerald. 11 years na rin po kaming magkasintahan, sa tagal po namin, ay talagang wala na akong mate at agaw pa. 16 years old po ako noong naging kami, noong una ay ayaw sa kanya ng aking mga magulang, sa kadahilan ng masyado pa kaming bata. 1 taon lang ang agwat sa akin ni Gerald, dahil sa pagmamahal ko kay Gerald, nagawa kong suwayan ang aking mga magulang, pumunta ako sa Laguna para mamasukan, isang electronics company ang pinasukan ko, sa awa ng Diyos, ay natanggap naman agad ako. Sumunod naman SI Gerald sa Laguna, para doon na rin magtrabaho, at syempre para makasama ako. Walang kaalam-alam ang aking mga magulang, na nagsasama na kami ni Gerald, sa isang bahay. Simula ng aming pagsasama, ay sobrang saya, ang aming nararamdaman, napakabait at sweet ni Gerald, habang tumagal masasabi kong lalo ko pa siyang minahal. Pagdating ko galing trabaho ay nakaluto na si Gerald, kakain na lang ako, at kapag may pasok siya, nagluluto muna yon, bago umalis, talaga namang husband material. Di kalaunan, nalaman na rin ng mga magulang ko, na magka-live-in na kami ni Gerald, nagalit sila ng sobra, pero di tumagal natanggap na rin nila ito. Makalipas ang ilang taon, umuwi kami ni Gerald, sa aming probinsya, doon umuwi kami sa bahay, nakita ko na kinausap ni Itay SI Gerald. Kala ko gagalitan siya, pero di naman pala, bagkus nakita kong magkasundo sila, lalo na tungkol sa manok. Dahil sa pagkahilig ni Gerald sa manok, ay nalulong na rin siya sa sabang. Habang tumagal kala ko masasanay na lang ako, pero hindi pala. Ito na pala ang simula ng aming pag-aawayan. Nang mag 7 years kami, nagdesisayan akong, mang-ibang bansa, dahil sa hirap ng buhay, gusto ko ring bumawi sa aking mga magulang, gusto kong makaahon sa hirap. At inisip ko na baka ito na yung way, para makapag-isip-isip. Unang taon ko sa ibang bansa, ay malungkot at, parang gusto ko nang umuwi ng Pinas. Pero nang tumagal ay nasanay na rin ako. Lagi naman kami nag-uusap ni Gerald, pero madalas pa ring nag-aaway, dahil di ko na siya mapigilan sa pagsusugal. Sa inis ko sa kanya, napagdesisyunan kong i-block siya sa social media ng ilang beses. Puro away-bati, ganon naman talaga diba? Pagmahal mo ang isang tao. Makalipas ang 2 taon, umuwi muna ako ng Pinas para magbakasyon. Sinundo ako ni Gerald, masaya naman kami. At di lang yun, nangako siya sa akin na di na siya magsusugal. Dahil 15 days lang ang aking bakasyon, bumalik na rin ako ng ibang bansa. Habang tumagal ang pagiging long distance namin, nakaramdam na rin ako ng pagkasawa, sa aming relasyon, yung pakiramdam na, pagkaumay dahil ulit na lang ang setup namin, at yung pakiramdam na, may kulang. Naghahanap na ako ng mga bagay na, wala sa kanya. Hanggang isang araw, may nakilala akong nagpabago, ng aking pananaw sa buhay, at sisira ng tuluyan sa relasyon namin ni Gerald. Siya si Vincent, siya ang tipo ng lalaki na masasabi kong, husband material, di ko alam kung dahil lang ba, sa malayo kami ni Gerald kaya nabubulagan na ako. Dumating pa ang ilang buwan, nahulog na ako ng tuluyan kay Vincent, nalaman ito ni Gerald. Napagdesisyunan ko na, makipaghiwalay na sa kanya, sa una ayaw pumayag ni Gerald, pero, dahil nakikita na kami, laging magkasama ni Vincent, ay unti-unti na ring pumayag si Gerald. Napaka-sweet ni Vincent, lagi niya akong dinadalhan ng mga pagkain, at napakabait niya sa aking mga kaibigan. Ang dami niya ring plano para sa aming dalawa, at aminin ko mas magaling si Vincent sa kama kaysa kay Gerald, at isa pa. Napaka-workaholic niya, kaya lalo ko siyang nagustuhan, samantala, nagpaparamdam parent,
paminsan-minsan si Gerald, pero di ko nalang pinapansin kasi nakukonsensya parent naman ako. Alam kong mali ang nagawa ko sa kanya, kaya mas minabuti kong wag na lang siyang pansinin. Hanggang umabot na kami ni Vincent ng 6 months, may natuklasan ako na, bumalot sa akin ng sobrang lungkot at puot. Si Vincent pala ay may asawa na, laking pagsisi ang naramdaman ko. Ang tanga-tanga ko, yun na lamang ang nasabi ko sa aking sarili. Siya ay kasal na ng 4 years at may 2 anak, hindi ko alam, bakit di ko yun natuklasan agad, masyado kong pinairal ang aking katangahan. Napagdesisyunan kong hiwalayan siya agad dahil ayokong maging kabit, ayaw pa sana niya, pero wala na siyang nagawa. Doon ko lang napagtanto, na ito na ba ang karma ko? Naisip ko bigla si Gerald. Makalipas ang 1 taon, umuwi ulit ako. Sa Pinas, pinuntahan ako ni Gerald sa bahay, kinumusta niya ako, doon ko na-realize na sobra-sobra, pala talaga ang pagmahal sa akin ni Gerald. Sinabi niya na kami na lang ulit. Ngunit, sinabi ko sa kanya na, magpahinga muna kami, gusto ko muna ayusin ang sarili ko. Humingi ako ng tawad sa kanya, alam kong napakalaki ng kasalanan ko. Bumalik na ko sa ibang bansa after 15 days. Patuloy pa rin ang aming communication. Pagkalipas ng 7 months na pagsuyo, ay nagkabalikan ulit kami. Yes, kami na ulit ni Gerald. Laking pasasalamat ko dahil, di ako sinukuan ni Gerald. Totoo pala talaga na, hindi tayo magiging masaya, kapag di tayo marunong makontento. Sana po ay nag-uno nyo at may napulot kayong aral, maraming salamat po. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Jasmine, maraming din sayo at sana ay maging masaya na kayo ng tuluyan ni Gerald. At sa lahat po, makontento tayo lagi, at mahalin ang mga taong nagmamahal sa atin.